It's Monday. It's my interview day. What is the name of the Speaker of the House of Representatives? Mike Johnson. Eto na guys, papunta na tayo sa USCIS building. Nandito na kami ngayon sa harapan ng USCIS office, guys. And hinihintay lang namin na mag-open sila. I think i-interviewin kaming dalawa ni Jan ngayon, guys. Who was the president during World War I? Woodrow Wilson. And we just finished checking in. Waiting for the officer. Hi guys! 10% na lang pong battery na to kaya bibilisan natin ang ating pagbablog. Nagpe-preheat lang tayo ngayon ng ating microwave. Papaboil tayo ng water for the egg and then magluluto tayo ng hotdog. I think boiling na yung water natin. Papasok lang si Jan sa work so ako lang mag-isa dito. Of course, dahil may camera, hindi magko-cooperate yung ating cooktop. And then, magluluto din tayo dito. Of course! Of course! Kasi may camera na nakatutok dito. See? Mamamatay na naman ito ngayon ang cooktop natin. Kailangan na natin palitan ang cooktop, dear. It's the cooktop was on sale. Oh, that's why. Half price. Don't work too hard. I think lutuin ko na siya lahat, no? Dapat pupunta ako ngayon sa Melbourne kasi walang maghahatid sa akin, guys. Kaya, stay na lang ako dito sa bahay. Marami din naman akong gagawin ngayon. Nagtitake pa ako ng mga orders. Marami mga nag-orders ng vitamin sa akin. So, maraming salamat. Guys, grabe, overwhelming talaga ang support ninyo sa akin, guys. Ever since na nag-start ako nitong business ko na online, guys, no, ang daming mga tumatangkilik. Kailangan ko na namang palitan itong Insta360 ko. Alam mo, wala pang 1 year ito ha, pero hindi talaga ako natatagalan ng gamit, guys, like mga more than a year or kahit umabot man lang ng 2 years, no? Para mabing ROI natin, return of investment, hindi talaga. Buti na lang nakukuhanan ko ito ng mga insurance, itong mga gadgets na binibili ko like iPhone, Insta360, lahat ng mga vlogging camera ko. Kasi every time na nasisira, nadadaot siya, guys, is mayroon tayong pwede nilang palitan for free. Mainit na yung microwave natin, pero yung bread natin hindi pa natin na-i-slice. Ayan. 7 minutes para sa bread natin para ma-toast siya. Ang dami ko nang nagawa ngayong araw na to. Nakapag-upload na ako ng 3 videos sa aking YouTube and then sa aking FB and sa aking TikTok. So, productive ang araw natin ngayon. Alam niyo, kahit dito lang ako sa bahay, guys, marami din akong ginagawa dito. Nalulungkot lang ako na sa kabila ng kabisihan ko, guys, no, parang hindi nababawi yung pagod ko. Kasi yung mga kitaan ngayon, guys, is napakaliit na lang talaga, like mga cents na lang. Before, kikita tayo ng halos $1,000 sa isang reels lang yan, ha? Or sa isang picture, kayang kumita ng $200. I don't know what happened ngayon. Ang pictures ngayon is parang $2 na lang, $3 na lang, kaya as much as possible, nag-a-upload ako ng madami, no? So, nakakalungkot lang, guys, na, but those were the days. Ang importante na kapag-invest tayo, no? Sa lahat ng mga kinita ko noong nakaraan, mga taon, no? Like 3 years ago, 4 years ago, kasagsagan ng mga bonus, marami tayong na-invest. Naka-invest tayo ng pondo, naka-invest tayo ng mga tractor, ng mga rotor, ng mga truck. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na na-experience ko yun. Sa mga baguhan ngayon, guys, huwag kayong mag-alala, kapit lang kayo dahil baka sa susunod hindi natin alam, like in a year or 2, babalik yung mga malalaking bonus na yun. So, praying lang tayo na sana magkaroon ulit ng magandang opportunity dito sa social media. Ako naman, hindi naman ako nawawala ng pag-asa, guys, eh. I always think na kapag may sarado, may door na nagsara, may window na magbubukas. 'Di ba? It's a cliche saying, but it's really true. Totoo yan, guys. Dahil all of my customers, 'di ba, meron akong million na followers. Like, across social media, meron akong almost 10 million followers. The followers turn into customers. Lahat po sila bumibili sa akin, whether it's vitamins, whether it's bag, mga damit, mga sapatos. So, may connection pa, nagagamit ko pa rin yung mga followers ko, no? Sa pamamagitan ng pagtitinda. So, gano'n na po yung ginagawa ko ngayon. Especially sa TikTok at Facebook, nagtitinda na po ako ngayon. So, wag niyong ismulin, wag niyong maliitin ng mga nagtitinda, guys. Sabi nila, uy, wala ka ng pera, nagtitinda ka na lang ngayon. Wag niyo nilalang yung mga nagtitinda dahil hindi niyo alam na mas malaki pa ang kinikita ng iba.
'Di ba? Ako ang pangarap ko talaga magkaroon ako ng isang company, like magkaroon ako ng isang sikat na sabon or sikat na lotion kagaya ng mga ibang CEO. Tapos yun yung nagpapayaman sa kanila. Yun yung gusto kong gawin guys in the future. Or whatever, mga pastel man yan, mga pagkain or mga cookies, kahit ano guys, kahit anong papasukin ko talaga guys, basta kumita lang ng pera sa marangal na paraan. So, sa lahat ng mga kababayan natin na namumroblema ngayon ng pinansyal, maging madiskarte lang kayo, mag-isip kayo ng paraan paano kayo kumita ng pera. Huwag tayong hingi ng hingi, huwag nating iasa ang ating kapalaran sa ibang tao, ha? Kasi hindi nyo alam na may mga pinagdadaanan din sila. No? So, that's my 2 cents for today. Kaso, hinog na siya. Grabe, 1 day lang, nahinog na siya. Pwede na ata ito. Ay, gahi-gahi pa siya, guys. Parang green pa siya. Ayan, ganyan yung gusto ko sa itlog o malasado siya. Today I'm making chicken piccata with a twist. Let's go to the garden first. A nice green onion for this recipe. The garlic is done. I'll put it off to the side. My lemon's ready to squeeze. The onion. A few capers. Pound out the chicken. I'm gonna need half a cup of white wine. And olive oil, which is right in front of me as usual. Looking now to get some nice color on the chicken. Now do that to the other side and then move on to the next step. This is the white wine going in. The butter ready for finishing the sauce. Couple tablespoons of soy sauce. Add in my chicken stock. Yummy. Add the capers. Chicken piccata with a twist. Hi guys, katatapos ko lang mag-edit at ito, naglilinis lang ako ng konti dito sa ating lamesa, dito sa ating kitchen.
And then si Jan naman ay nagpe-prepare ng salad. Malapit na tayong kakain. Ito na po yung naluto ni Jan na chicken piccata. It's so delicious. It looks delicious. Natikman ko na yan kanina. Ito, nag-head start lang ako dito. Para mamaya, konti na lang yung lilinisan ko. Ayan. Maghuhugas tayo. Mamaya, after natin kumain. Of course, alam nga naman, maghugas ka muna bago kumain. Ayan. So, ito na po yung food na ginawa ni Jan. Salad, tahini sauce lang yung gagawin ni Jan. Para sa akin, kasi hindi ako kumakain ng Caesar salad dressing kasi bawal sa akin ang anchovy. Di ba? Isa yan sa mga ingredients ng Caesar salad dressing. Ayan. So, ito na yung food. Ready na siya. Siguro linisan ko muna ito. Kunti lang. Ayan. Para may heads up ba? Heads up sa paglilinis. So, siguro mas dadalasan natin dito sa YouTube. Siguro once in 3 days. Kasi ngayon kasi every 5 days kami nag-a-upload dito sa YouTube eh. Sometimes kasi nakaka-burn out din. Palagi kang nag-a-upload. Nauubusan kami ng content eh. Alam nyo guys, sa totoo lang bakit hindi ako nag-a-upload araw-araw kasi nauubusan talaga ako ng content at nahihiya din ako sa inyo na palagi na lang paulit-ulit yung mga pinapakita namin sa inyo. Di ba nga dapat mayroon tayong quality ng mga videos na pinapakita sa inyo. Kaya ako talaga iniipon ko muna yung mga videos ko. Saka ko siya ina-upload para naman ma-excite naman kayo ba? May aabangan kayo sa amin ni Jan. Hindi yung palagi na lang akong kumakain ng itlog sa breakfast. Diba? So dapat may mga panibago tayong mga ipapakita sa inyo every time na nagbablog tayo. Pero ako nagpapasalamat ako sa ibang mga followers kasi kahit anong i-upload ko guys, no? Talagang tinatangkilik pa nila. Kahit na yung iba hindi nila nakakapulutan ng aral. Okay, let's set the table first. Avoiding carbs. And syempre guys, bago tayo kumain, syempre magpipicture-picture muna tayo, no? Para may i-upload tayo sa ating Blue App. At para may pang documentation purposes tayo ba? One of my favorite salad. Sa totoo lang guys, kahit na araw-arawin ko itong kale salad with cucumber and raisins, hindi talaga ako nagsasawa. Pero sabi pala, hindi daw pwedeng araw-arawin or bawal daw palang araw-arawin yung pagkain ng kale salad. At please, wag niyo na akong tanungin na bakit bawal. Johannes gulay naman yan. I-research niyo na lang guys kasi nakalimutan ko kung ano yung explanation ni John. Yan ang inyong assignment ha. Mag-comment kayo dito kung bakit bawal araw-arawin yung pagkain ng kale salad. Hi guys, good morning! Today is Sunday and I'm very busy today. As you can see, nagkalat sa table natin yung mga documents. Ito po yung piniprepare ko ngayon dahil tomorrow is a big day for me. Tomorrow is my citizenship interview, N400 and removal of residency interview. So it's going to be 7:15 a.m. and today also is daylight saving interview. I'm very excited. Gumagawa lang ako ng breakfast ngayon. Si Jan ay nasa labas. Saan ba siya? Sa Lowe's. Ayan, hindi daw siya kakain. So ako lang ang kakain. Magluluto lang ako ng itlog. Guys, as usual, yun naman ang favorite breakfast ako.
Actually, I've been studying the historical about USA and everything for like a month already. Actually, before nag-start na ako mag-study, kaso nga lang, parang may tendency kasi na makakalimutan ko yung mga bagay-bagay kapag ka nag-study ako ahead of time. So, when I received my invitation for actually, 1 year kong hinintay ito ha. Itong interview notice na ito, 1 year ko po siyang hinintay. And finally, nang dumating na sa akin, February 9 dumating. Exactly 1 month before. Yun, nag-start na ako magbasa-basa ng mga top 100 civic questions. Actually, ngayon guys, is top 128 na. Buti na lang nakasama pa ako sa top 100. Sa lahat ng mga nag-apply ng citizenship, if you applied on or before October 20, 2025, binago na po nila top 128 at mas mahirap yung mga question. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ni John ngayon. I think gagawa siya ng Caesar salad dressing or something. Not really sure kung anong gagawin ni John. Pero yun, I'm very excited. I'll give you an update, guys. Siguro hindi ako makakatulog tonight. Iisipin ko pa kung ano yung isusuot ko. And hopefully, may cruise kasi kami ni John on June 12 to 19 sa Greece, Malta, and Barcelona, Spain. Turkey. Ayan. So, magko-cruise tayo. Hopefully, mag-o-taking kaagad ako. May mga ibang service center kasi na after ng interview nila, is o-taking kaagad sila, guys. So, hopefully, ganun din ang mangyayari sa case ko dahil umagang-umaga yung interview ko bukas. 7:15 a.m. So, dapat 7 a.m. nandun na kami. Nakapila na kami, guys. And hindi natin alam, baka traffic papunta doon. So, ayun guys, I'm very excited. I'm very nervous. Like right now, nervous na talaga ako. Siguro mamaya mag-walking ako para mawala yung anxiety ko. Hopefully, hindi ko makalimutan lahat ng mga inistudihan ko, guys, no? Hopefully talaga. So, sabi kasi nila, minsan yung iba aabot ng 3 months bago mag-o-taking. Wag naman sana. Kasi magko-cruise pa kami ni John. Otherwise, hindi naman nila kukunin yung green card at saka extension letter or passport eh. So, makakapag-travel pa rin ako. However, magkukuha ako ng visa. 8 minutes. Ayan. So, excited much here. Excited much na talaga ako, guys. Kinakabahan, excited. Ang daming mixed feelings, mixed emotions talaga ang nararamdaman ko ngayon. So, everything is organized na. All my requirements are there na. And then, yun na, hinihintay na lang natin na magbukas na kaagad. Sana matapos na lahat ito. And hopefully, sana pumasa tayo. Meron pa bang avocado? Ay, may avocado pa pala ako o yung natira kahapon. Yan na lang yung kakainin ko. Lagyan din natin ng olive oil. Yung avocado. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. What territory did the United States buy from France in 1803? Louisiana. What did Martin Luther King Jr. do? He fought for civil rights.
Sa totoo lang guys, kapag ka paulit-ulit mong pinapakinggan ng isang bagay, mame-memorize mo talaga kagaya ng top 100 civics questions. Everyday ko siyang pinapakinggan like magja-jogging ako or may free time ako. Ngayon, na-memorize ko na siya pero minsan kapag ka kinakabahan ako, nawawala ako sa sarili guys. Na-mental block ako. So hopefully tomorrow, during the interview, matatandaan ko yung mga inistudihan ko. So habang nag-i-study ako sa loob guys at nagpe-prepare ng aking mga requirements for tomorrow, si John busy naman pala si John dito sa pagpupruning ng aming coconut dito sa labas. Sabi ko itago niya yung ibang mga buko na mga malalaki kasi dadalhin ko yan sa kaibigan ko sa Melbourne. Yung iba pwedeng ipamigay natin sa ating mga kapitbahay. Sa totoo lang guys, hindi naman ako inuobliga ni John no, na tulungan siya dito sa mga ginagawa niya. Pero kapag nakikita ko si John no, na nagtatrabaho, parang nahihiya na rin ako guys. Hindi ako makakonsentrate sa pag-study. Nandito kasi ako sa may bintana banda at nakikita ko si John na busy sa kanyang ginagawa. Sabi ko, ako naman B. Tulungan naman kita kahit papano. Uy, mababash na naman ako nito na palagi lang ako nakaupo. O ako naman John, tumabi ka muna, magpahinga ka muna. That's what happened. Pero parang mali yung decision ko na tulungan si John guys dahil parang ang hirap pala ng kanyang ginagawa. Sana pala nag-study na lang ako. Tinuloy ko na lang yung pag-study ko. Sana nagbulag-bulagan na lang ako guys. Joke lang. Keep it standing. So by doing this, nakasave kami guys ng $210 for the three trees. Ayan, kasi $70 yung isa nito eh. Ayan. Last one. $70 guys yung isang puno nito na magpa-pruning. And then since we have a lot of... Ha? It already paid for itself. The saw. How much is the saw? 70? No, under 60, 65 or something with tax. Because I think last time we paid like $500 for everything. Yeah, they did a separate. Well, they cut trees. Oo, di cut ano, oo. I think 1,500 in total, ano ba yan? Before they wanted $75 a tree. A tree. Maybe they went up since then. Because everybody, that's what they taught everybody. See? Raise your prices. Ilang puno ng coconut din kasi meron kami guys? Siguro mga 10 na lang or 12. O diba kung i-pruning mo yan lahat ng $75 each. So $750. In fairness, mahal din ha kung tutuusin. Although mahirap na trabaho ito guys no. Pero kaya naman. Hi guys, good afternoon. Currently it's 5 o'clock and it's still hot because today is the daylight saving. We lost 1 hour again. May mga nababasa ako guys na nagtatanong kung kailan ulit kami ni John mag-scavenging. So ito, itatry natin guys. Sunday naman ngayon. Tignan natin kung may mga tinatapon yung mga kapitbahay natin. Wala, may mga police there. Ito guys, may nakita tayong flat screen TV. Hopefully gumagana pa ito guys, no? Ala, tara, kunin natin. Just Camera. Or cameras. Cameras. Hala ka dear, may tinapon sila na TV. Uy, wow. Hala guys, may tinapon na TV ang mayaman na kapitbahay. Oh, that's the stand that goes with it. Oo, may stand pa nakasama. 50-inch LG TV. Oh, may stand nakasama. Dami pang mga basura dito. Don't leave the stand behind. Tinapon ng kapatid. Very flat. Very flat. Because it will support it, actually. Hi guys, good morning. It's Monday. It's my interview date for citizenship. It's 4:53 a.m. Hindi na ako makatulog. Actually, nag-alarm ako ng 5 a.m. And aalis kami ni John ng 6:30 a.m. ata kami aalis dito. Medyo malapit lang yung service center dito kung saan i-conduct yung interview ko. And nakapag-prepare na ng coffee si John dito. It's one press of the button na lang. Ayan. So everything is waiting na lang tayo sa coffee natin. I'm very excited, anxious, nervous,
exhausted, excited, happy. Lahat ng emosyon guys ay nararamdaman ko sa araw na ito. So, hopefully, enough yung mga na-study ko nung mga nakaraan. Hindi ko lang sure kung ilang minutes aabutin yung interview natin. But sabi po nila guys is madali lang naman daw, case-to-case basis ata ito. Minsan 15 minutes, minsan umaabot ng 30 minutes, depende sa mga requirements po na kanilang itatanong sa akin or hihingiin sa akin. Sana nag-wish ako na sana mapunta ako sa isang mabait na officer. Kasi syempre hindi naman natin alam yung mga officer, di ba? Minsan wala sila sa mood, di ba? Pero alam ko naman kung bakit ganun yung iba kasi sobrang sila sa kanilang trabaho, busy sila sa kanilang trabaho, or exhausted din yan sila guys sa dami ng mga applicant na nai-interview nila everyday. Kabahan dahil 1 year ito, matagal yung kanilang pag-background check sa akin. So, I'll see you again later guys. Why do some states have more representatives than other states? Kasi yung state's population. Because of the state's population. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Mike Johnson. The name of the Speaker of the House is Mike Johnson. What is one responsibility that is only for United States citizens? To vote in a federal election. To vote in a federal election. In fairness guys, na-memorize ko talaga yung top 100 questions. Ipapakita ko sa inyo guys yung YouTube channel nitong very helpful talaga, useful talaga ang kanyang mga pinapakitang videos. Kaya sa mga K1 visa, naghihintay ng kanilang interview soon, dito po kayo, ito po yung reference natin. I-follow nyo siya, dito kayo manood sa kanya kasi ang dami niyang natulungan talaga guys. Eto na guys, papunta na tayo sa USCIS building para sa interview natin. 6:30 kami umalis ni John. Sabi agahan daw namin like 30 minutes before ng ating interview. Dapat nandoon na tayo guys. Ay, kinakabahan na ako guys. Nandito na po kami sa USCIS. Nandito na kami ngayon sa harapan ng USCIS office guys, and hinihintay lang namin na mag-open sila. I think 7 AM sila mag-open. Marami na rin kaming mga kasabayan dito. Ang schedule ng interview ko ay 7:15 AM and excited na talaga ako guys. Sana hindi ko nakalimutan yung aking mga pinagstudyhan last night. Ayan, nakaputi lang ako ngayon na polo guys. And then naka-slacks lang ako and white shoes. Dapat mag-black shoes ako para formal talaga. Kaso nga lang yung gout ko masakit siya sa paa. So hindi na ako nagpangarap na mag-black shoes. Si Jan yung parang i-interviewin ngayon. I think i-interviewin kaming dalawa ni Jan ngayon guys. Hindi ko lang sure, kinakabahan talaga ako. Medyo madilim pa ngayon kasi nag-daylight saving na. Ayan madilim pa. Mag 7 AM na pero madilim pa din. Who was the president during World War I? Woodrow Wilson. What about World War II? John Bickley. Franklin Roosevelt. John L. Bickley? John Travolta. Good morning. It's 7 already and we just finished checking in. Waiting for the officer to call us. Today is the day. It's the interview day. I hope I did not forget all the memorization. I didn't take my focus factor. Ayan, so naghihintay na kami. Marami na din kami ngayon. I think the slot is 7:15. Interviewee. Are you excited? Very excited. Who is the father of our nation?
Donald J. Trump. I revoke your citizenship. Go home. Kinakabahan ako, nagpapatawa lang ako pero kinakabahan ako. Pero nag-study naman ako guys. Almost 1 month ako nag-study but hopefully hindi ko nakalimutan yung mga pinag-aralan ko. Yan, katatapos lang ng interview natin ay magpipicture muna tayo dito sa harap ng building. Hi! Ayan, pauwi na kami ni John guys. Ayan. Kami yung pinakauna. We are the first to get interviewed, no? We are the first. Actually, nahuli kami guys, pero kami yung pinakaunang in-interview. Wow! I'm already American citizen. Because I already passed the interview and everything. I knew you would. Wala akong mali guys. As in, she asked me 6 questions and then she stopped already because I answered everything. The reading and writing test, very easy. Talaga. Makakapasa talaga kayo. Very easy. Kahit elementary makakapasa. There was like a little problem with my biometrics. Expire or something. The dates were very, very close together. I think she was able to push it through. She bypassed something. Because you look the same as you did. I think she's going to talk to the supervisor first for the approval before they can push the approval. I'm very nervous because we're going on a cruise on June 10. We leave June 10 to Greece or Barcelona, and then Spain, then around to Athens. and then I told her would it be a problem or something like that, but she said that if you have already the schedule and if it falls to your cruise, you can call the USS, ask them to have your oath taking. Oh, you can have it before, right? Or after, she said. Before or after, before yes. the cruise or after the cruise. Okay, so that's it guys. Actually, what time is it now? 8:55 na guys, and we were there 7:15 or 7, 8, 9, so 2 hours total interview. Good thing that we were able to file our case before October 20, 2025, because if you apply on or before on or after October 20, 2025, you will have the top 128 questions. They will ask you 20 questions. If you should answer 12 correct answers for you to pass. Sa lahat ng mga nagdasal para sa akin sa successful interview ng USCIS, maraming salamat. At finally, American citizen na tayo guys. I-update ko kayo kung kailan yung oath taking natin, no? And natutuwa talaga ako guys sa panibagong yugto ng aking buhay na ito. At asahan ninyo na marami pa tayong mga pagsasamahan na mga vlogs bilang isang American citizen na tayo iikutin natin ang buong United States. O yan talaga ang plano ko guys. Sa totoo lang, maikot ang buong United States, and of course, pwede na rin tayong makaboto dito sa Amerika sa susunod na eleksyon. At ito na tayo guys, bahay na ulit tayo. Nagutom ako guys sa interview, kaya magluluto muna tayo ng breakfast natin, and nagkakape ulit ako ngayon guys dahil para magising yung diwa natin. Hindi pa talaga nag-sink in sa akin guys ang nangyaring interview sa atin kanina sa citizenship. Ayan, maraming salamat and congratulations to myself. Isa na tayong ganap na kano. Ayan, marami tayong mga exciting na mga gagawin in the next few days. Ayan, makakapag-travel na tayo all over the world. Hindi na tayo mahihirapan na mag-travel, of course, with John, no? At bilang pasasalamat, ang first natin na travel is Europe. Ayan, Malta, Greece,
and Turkey. Uy, sa mga kababayan pala natin na gustong mag-order ng mga bags dyan sa Malta, Greece, and Turkey, pwede kayong magpasabay sa akin guys ha. Kahit anong bags na gusto nyo ipabili sa akin from US, dadalhin natin dyan guys. Huwag kayong mag-alala, kaunti lang itutubo ko sa inyo. Patubuin nyo naman ako guys, kahit papano. No, para may pangbili tayo ng mga pasalubong. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakatutok palagi sa vlogs ni Johannes and John. Thank you very much guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. See you again tomorrow. Bye-bye! Hi guys! Halakalkat pa akong buhok ko. Today, we are gonna celebrate. We're gonna eat in a fancy Japanese restaurant kasi Amerikano na ako! Yay! Kano. I'm already kano. First day of being kano. Gutom talaga ako guys sa interview ko. Just coffee. Coffee lang siya kanina. Grabe no, kaya ni Jan mag-fasting. Drink flour. Okay. Fried cheesecake? Ooh, wow. There's fried Oreo. Interesting yung mga nakikita ko sa kanilang menu. May nakita akong fried cheesecake. I-try natin yan mamaya. Would you like to start with something? Hey guys, this is our food. And for our starter, nag-order lang kami nitong vegetable roll. In fairness guys ha, ang sarap. Lalo na yung kanyang sauce na sweet and sour. Look at that. Oh, wow. Enjoy. Kapag kumakain kami ni John sa Japanese restaurant, lagi ko talagang tinitignan kung may chicken ramen sila na available. Mostly kasi sa mga Japanese restaurant, 'di ba, pork ramen or beef lang sila. And nagpapasalamat ako na dito sa restaurant ng kinainan namin may available na chicken. Syempre hindi ko mauubos ito guys kasi sobrang laki ng kanilang serving kaya nanghingi ako ng isa pang bowl at nag-share ako sa kay John. And ang ganda ng pagkakaluto ng chicken nila dito guys. Parang ginrill muna nila saka tinappings nila dito guys sa ramen. So yum! Pero sa totoo lang ang pinakarason bakit ako nag-share ng food sa kay John. Syempre manghihingi din ako sa kanyang in-order eh. Paborito ko din kasi yung sushi niya. Para-paraan lang yan guys. At syempre guys, dito talaga ako mas excited. Hindi natin pwedeng palagpasin na matikman ang kanilang tempura cheesecake pala ito guys. So pinirito nila ang cheesecake. Nakatikim na kayo ng ganito guys? Comment below nga kayo. Sobrang sarap. Alam kong hindi siya healthy no? Kasi may ice cream pa talaga. No? At saka may chocolate topping pa talaga siya guys. Pero you should try it. Wag nyo lang araw-arawin. Delikado. Ayan guys, pauwi na kami. Anong oras na dear? Mag 6 o'clock na dear or almost 5? I think almost 5. 5:30 na pala pero maaraw pa rin. Matagal na kasing masalop ang araw ngayon.